Ang Knights ay humanga sa pag-aalala ni Raymond sa kanya, at ang kanilang mga mata ay napuno ng luha habang nagsasaliksik pa siya ng mga bitag para sa kanila. Kaya inakala nilang hindi kasinungalingan ang kasabihang kasali si Raymond sa mga guho para sa kanila. Sinabi pa ni Raymond na, ayon sa military tactics, ang Beta Victory ay panalo ng hindi lumaban. Kaya inimbestigahan niya ang mga guho para hindi masaktan ang Knights. Ngunit sa kanyang pag-iisip, sinabi niya sa kanila na ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang isa pang lalaki ay humanga sa kanyang sinabi na nagbago na siya mula noong siya ay isang anak sa labas, ngunit sinaktan siya ng Knight at tinanong kung paano niya sasabihin kay Baronet Pennant. Si Raymond ay huminga ng mapayapang, ngunit biglang natakot nang may naramdaman siyang kung ano. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang direksyon, nakita ang mga mata ng halimaw na nakatitig sa kanya at nagtataka kung ano iyon. Lumapit si Knight Balthin, inutusan ang lahat ng Knights na pumunta sa harapan, at hiniling ang mga healers na maghintay doon. Pagtibay ni Raymond, at pagkapasok nila sa loob ay nag-alala siya at umaasa na walang mangyayari. Ang manggagamot na si Mason at ang kanyang kasamahan ay tumingin sa kanya, kinukutya siya na tila natatakot, at sinabi sa kanya na ang mga healers ay dapat na pagtagumpayan ang kanilang takot para sa kanilang pasyente. Tumingin siya kay Mason, na nagsabi sa kanya na hindi siya dapat mag-alala, dahil ang Sir Balthin ay isang malakas na intermediate level sword expert. Siya ay kinikilala bilang may talento, maging sa loob ng Royal Family Knights para mahawakan niya ang lahat. Gayunpaman, sigurado si Mason na maaaring nakakatakot ito para sa isang taong gumagamit ng walang kabuluhang sining ng pagpapagaling. Biglang tumalsik ang dugo sa kanya na ikinatakot niya, at tumingin siya doon at laking gulat niya nang makitang nasugatan ang Knight. Nagtaka si Raymond kung ano ito, at inutusan ni Mason ang healer na pumunta at gamutin ang Knight, ngunit siya ay nanginginig sa takot, at ang kanyang kumpare ay nag-aalala. Sumugod doon si Mason, sinabing kailangan nilang gamutin ang Knights kaya dapat silang pumunta doon. Pilit siyang pinipigilan ni Raymond, dahil hindi naman sila basta-basta makatakbo doon, na ikinagalit ni Mason, at sinabihan niya itong manatili sa likod kung ganoon siya ketekot. Nag-aalala rin ang kanyang kasama, ngunit inutusan siya ni Healer Mason na sundan siya ng mabilis, nang makita kung paano bumagsak ang lahat ng Knights ng sabay-sabay. Napagpasyahan niya na maaaring ito ay lason o sumpa, at sa wakas ito ay isang bagay na maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng kanyang orange na takong at ang kanyang kasama ay nagtaka kung ganoon nga ang kaso. Kitang-kita ni Raymond sa mukha niya na kinakabahan at kinakabahan siya ngayon, pero nagtataka siya kung bakit sumpa o lason ang sinasabi niya. Alam niyang kahit pigilan niya si Mason, hindi siya makikinig, kaya no choice siya, sabi nga ni Mason, meron sila Sir Balthin. Pero iniisip niya kung ano ang pinakamasamang nangyari. Alam niyang walang paraan na hindi kakayanin ni Sir Balthin ang isang beast, ngunit ang Royal Knights at lahat maliban kay Raymond ay walang malay. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin, dahil ayaw niyang mamatay, at hindi rin niya gustong kainin ng hayop. Kaya dapat ay tumakas siya, ngunit alam niyang kung tatakbo siya, lahat ng tao doon ay mamamatay, na ikinainis niya, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, at ginamit niya ang Eagle Eyes upang suriin kung sila ay nasa loob ng sabihin kung saan niya sila matutulungan. Naisip niya na wala siyang dahilan para ipagsapalaran ang kanyang buhay kung hindi siya makapaniwala na magagawa niya ito sa kanyang mga kakayahan. Nakita niya ang mga batik sa kanilang katawan, na tila mga pantal, ngunit pagkatapos ay lumingon siya sa pasyente at nakita niya ang kanyang namamagang labi at mata. Iniisip niya kung ito nga ba ang iniisip niya. Hindi siya sigurado. Ngunit kung iyon ang iniisip niya, kumpiyansa siyang mailigtas niya ang mga ito, ngunit sa sobrang takot niya ay parang may malamig at nakakatakot na hangin na umiihip malapit sa kanya, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Binuksan niya ang chest na naglalaman ng ilang syringe at injection at sinimulan niyang punuin ang mga injection sa syringe, dahil itinaya ni Raymond ang kanyang buhay para sa kanyang pasyente. Naging aktibo ang puso ng bakal kaya nagkaroon siya ng bakal na parang determinasyon at matibay na kalooban. Hiniling ni Raymond na ito ang kanyang iniisip, at tinurok niya ang gamot sa kanyang katawan. Ilang minuto ang nakalipas, nakita niya ang healer na nagmamadaling lumabas at bumagsak, at napagtanto niyang hindi ito sumpa. May naaamoy siyang kakaiba, at nanlalabo na ang kanyang paningin at kamalayan. Ramdam niya ang matinding pananakit ng tiyan at mauubusan ng hininga.
Inilabas niya ang maskara sa bag at isinuot, at inaakala niyang maaaring ito ang dahilan kung bakit nawalan ng malay ang lahat. Sa kasalukuyan, nag-inject siya ng gamot at napagtanto na ang matinding pananakit ng tiyan, hirap sa paghinga at mga pantal ay nawala lahat gaya ng inaasahan ni Raymond. Ito ay anaphylactic shock, na isang sobrang emergency na allergic reaction dahil sa isang hypersensitive substance. Napagtanto niya na ang beets ay naglalabas ng hypersensitive substance na nagdudulot ng anaphylactic shock. Natutuwa siyang naihanda niya ang epinephrine pagkatapos ni Berenice Smith at nakarating na siya sa kanyang klinik. Gumastos siya ng malaking halaga sa isang high-level alchemist para hilingin ang pagkuha ng epinephrine, at napanatag siya na ang paggamot ay mas madali kaysa sa inaasahan niya. Kung ang epinephrine ay iniksyon sa mga kalamnan, ang daluyan ng dugo ay sumikip, na tumutulong sa pagbawi mula sa anaphylactic shock. Hiniling niya sa iba na maghintay, dahil ililigtas niya sila sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-iniksyon ng gamot, at sa wakas ay umabot sa huling gabi. Nagkamalay si Serble at nagtanong kung ano ang nangyari. At ipinaliwanag ni Raymond na siya ay biktima ng nakakalason na sangkap na ibinubuga ng hayop, at dahil nagamot na niya ito, inutusan niya itong bumangon. Ngumiti siya at gusto niyang bumangon at harapin ang nakakatakot na hayop na iyon. Ngunit hindi nagtagal ay narinig niya ang halimaw na papalapit sa kanya. Nag-aalala si Raymond dahil mas lumapit ito kaysa kanina, pero sa tingin niya ay hindi na niya kailangang mag-alala, dahil malapit nang magising ang Knights. Hindi nagtagal, tumayo ang hayop sa kanyang harapan, at sinumpa siya ni Raymond, na para bang ang hayop ay naglakas loob na gumawa ng gayong taksil na gawain. Gusto niya itong hulihin, balatan, at ibenta ang katad nito. At hiniling niya sa Knights na makita ang evil beast na iyon. Lumingon siya sa likod at tinawag ang Knights at gusto niyang magising sila, ngunit humingi sila ng tawad, dahil wala pa silang lakas, pilit na bumangon si Serble Thing at sinigurado sa kanya na malapit na siyang babangon. At sumigaw ang hayop. Nag-aalala si Raymond, dahil may isang bagay siyang nakaligtaan. Tumatagal ng 20 hanggang 30 minuto para bumangon ang mga pasyente matapos itong maibigay dahil sa takot. Sinimulan ni Raymond na purihin ang evil beast para pakalmayan ito, at iminumungkahi na dapat silang mag-usap ng mapayapa. Habang nililinis ng hayop ang kanyang pakpak, nagsimulang purihin ni Raymond ang mga balahibo nito, na medyo cool. Pagkatapos ay muli niyang sinalubong ang evil beast ng may paggalang, ngunit ang hayop ay nagalit at sumugod sa kanya. Tumatakbo si Raymond, hinihiling sa Knights na iligtas siya dahil ayaw niyang mamatay. At hiniling ng Knight Balday na iwasan niya ito, at pinaalalahanan siya ng kanyang kasama na huli na ang lahat, kaya halos imposible para sa kanya na maiwasan ito. Gayunpaman, tumalon si Raymond at nakaiwas sa pag-atake, na ikinagulat ng Knights and Beasts habang madaling nakaiwas sa evil beast. Hindi makapaniwala si Raymond na ang evil beast ay naninangil, na parang baboy ramo, at naalarma siya na dahil dumating ang isang mapanganib na sitwasyon, ang kakayahan ng healer sa pagtatanggol sa sarili ay na-activate. Dahil sa kakayahan ng healer sa pagtatanggol sa sarili, kapag si Raymond ay nasa panganib, siya ay binibigyan ng lakas upang protektahan ang kanyang sarili, at ang ilan sa kanyang mga istatistika ay tumataas. Nagulat si Raymond nang ma-activate ang self-defense skills, at nabalitaan siyang masyadong mataas ang lakas ng kanyang kalaban. Kaya na-activate na ang titulong dwarf na tumalo sa higanti, at medyo lumakas siya. Naalala ni Raymond na ang titulong dwarf na tumalo sa higanti ay nakuha niya nang talunin niya si Tom, ang tyrant ng Bay Region. Nakalimutan niya, pero may benepisyo iyon kung saan lumakas siya kapag nakaharap ang mas malakas na kalaban. Kaya ngayon nakuha niya ang tibay ng 45 at 37 sa mga sentido, at biglang narinig niya ang isang knight na nagtuturo sa kanya na iwasan ito. Hindi alam ni Raymond kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nang tumingin siya sa itaas ng kanyang ulo, nakita niya ang halimaw na umaatake sa kanya gamit ang mga kuko nito. Natakot si Raymond, iniisip na hindi niya magagawang iwasan ang pag-atake na ito tulad ng nauna, dahil ito ay masyadong malapit. Pumikit siya at inisip kung ganito ba ang buhay niya na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata na parang dahan-daang lumilipas ang oras. Ilang sandali, hinawakan ng knight ang sandata at inihagis kay Raymond. Gusto niyang protektahan niya ang kanyang sarili gamit ito. Hinawakan ito ni Raymond at nakitang kakaiba,
dahil dapat ay kumikislap sa harap ng kanyang mga mata ang kanyang mga alaala at ang mga bagay na lumilitaw ay dahan-dahan ay hindi dapat na tumingin si Raymond sa hayop sa itaas ng kanyang ulo, at habang papalapit ito, hinampas ni Raymond ang leeg nito at napagtanto na ito ay maaaring ay dahil ayaw niyang mamatay, bilang ang kanyang buhay ay hindi pa kumikislap sa kanyang mga mata, at natalo niya ang hayop. Nang maglaon, namulat silang lahat, at nagbabantay ang mga knight, pinoprotektahan at sinisiyasat ang lugar. Nagtataka si Knight kung paano umatake si Raymond kontratak sa maikling panahon na iyon, at iniisip ni Balfon kung sinuwerte siya. Gayunpaman, ang tumpak na pag-atake sa kontratak sa isang kagyat na sitwasyon tulad niyan ay isang bagay na kahit na karamihan sa mga knight ay hindi magagawa. Magiging posible lamang iyon kung mayroon siyang talino ng kahit man lang antas ng mono user. Ang ibang knight ay hindi sumasang-ayon, dahil walang paraan na mangyayari ito sa Baron et Penance. Kapag kumakawi siya sa paligid na si Mace ay masyadong palpak. Hindi iyon alam ni Balthin, pero ang sigurado ay naligtas silang lahat ng Baron et Penance kaya naman nagpapasalamat sila sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, hiniling ng protagonist ang knights na magpahinga ng ilang oras, dahil hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanilang mga katawan. Pero tumanggi si Sir Balfon, at siniguro ni Raymond na nahuli na nila ang mga evil beasts para hindi maging delikado ang gabi. Hindi sumang-ayon si Balfon, dahil hindi makatuwirang magpahinga ang knights at galugarin ng mga healers ang pagkawasak. Kaya hindi siya sumasang-ayon. Inis nitong si Raymond, at nagtaka siya kung bakit ang tigas ng ulo nitong knight na ito ay hindi man lang nasa maayos na kondisyon ang katawan. Kailangan niyang hanapin ang kayamanan at dalhin ito ng mag-isa, dahil pakiramdam niya na kung pupunta sila ng kaunti pa, makakahanap sila ng kayamanan. Kaya't kung siya ay nakapuslit ng ilang kayamanan, hindi na niya kailangan pang makilala ang babaeng iyon, Rosas o Tulip, anuman ang pangalan nito. Lumapit sa kanya si Raymond at may gusto siyang sabihin tungkol sa kanyang credo. Nagtaka ang knight kung ano ang sinasabi niya, at ipinaliwanag ni Raymond na para lamang ito sa kanyang mga pasyente. Na-activate ang skill of eloquence ni Raymond dahil kausap niya ang kanyang mga pasyente, kaya na-activate din ang Heart of Steel's energy effect. Nataranta ang knight's eyes, dahil masyadong maliwanag si Raymond, at hinimok niya na hindi niya matanggap ang kanyang mga pasyente na hindi pa gumagaling ay inilalagay ang kanilang sarili sa panganib. Sila ang kanilang pride, ang Royal Knights. Kaya kung siya ay muling masaktan, siya ay nag-aalala na ang kanyang puso ay mapunit sa dalawa. Kaya nakikiusap siya na magtiwala sila sa kanya at ipaubaya ito sa kanya. Napuno ng luha si Valen's eyes, at nag-aatubili pa siyang sumunod sa kanyang kondisyon, ngunit gusto ni Raymond na tumahimik siya, dahil ayaw na niyang marinig ito, at hiniling na magpahinga na sila. Ang knight ay masunuring yumukod sa kanyang harapan, sinunod ang kanyang kondisyon, at nag-iisip kung paano nila masusuklian ang pabor na ito. Maya-maya ay sumugod si Raymond sa loob dahil gusto niyang hanapin ang kayamanan bago siya patuloy na tulungan ng knight. Hinanap niya ang buong lugar gamit ang kanyang eagle eye, at nakakita ng isang chest, iniisip kung ito ba ang kayamanan. Masaya niyang kinuha ang chest, at naisip na sa wakas ay magiging sobrang mayaman na siya. Ngunit pagkatapos buksan ang chest, hindi siya makapaniwala na wala itong laman. May nakita siyang nakaimprenta sa box, at inisip niya kung ang maduming bagay na ito ay bahid ng dugo. Nakilala niya ito bilang isang magical circle, ngunit napakalinaw nito para may 1,000 of years ago, kaya may naisip siyang kakaiba. Hindi nagtagal ay lumitaw din doon ang mga knight, at pagkatapos siyang makita, nag-aalala, nagtanong si Sir Balfon, ano ang nangyari? Hindi siya sumagot, kahit na tinawag siya ng mga knights nang napakatagal na nagpasya silang pumasok sa loob. Ipinakita ni Raymond sa knight ang box at ipinaliwanag na may nakita siyang kakaiba doon. Tumingin si Belfan sa chest at laking gulat niya, dahil isa itong summon ng magic circle, at parang may gumamit nito para ipatawag ang mga magic beast na nakaharap nila kanina. Nag-aalala si Raymond nang malaman na may taong sadyang nagpatawag ng evil beasts sa mga guho. Ang Knight Bolton ay nagpapatunay at may ideya kung sino ito.